Kung Po. merong nag-betray sa kanya yung tamang pag-iisip. Yun ang nag-betray sa kanya kasi katang isip yung sinasabi niyang malapit siya kay VP Sara, tapos hindi siya tinulungan laban kay Harry Roque, di umano, wala pong katotohanan lahat yun. At Opo. hindi po, maraming bago doon na alegasyon si Ramil Madriaga, pero kampante kasi kami na kahit anong sabihin niya, hindi totoo. Kaya hindi rin kami nagugulat na may mga bagong alegasyon na ganyan. Pero sabi ko nga noon pa, gusto namin siyang magsalita pa eh. Kasi lalo namin siyang mababasag. Sa akin, ang tingin ko dyan, either na nahihibang na siya, 'di ba? Or baka guilty. Guilty dahil nagsisinungaling siya. Yun lang ang dalawang explanation para doon. O parang ang sinasabi po ni Madriaga doon na attorney, parang na-betray siya ng VP Sara kasi nga doon sa issue ng land grabbing ata kay Attorney Harry Roque diyan sa Mariveles Bataan. Oo, na gagawin ng Pogo Hub at tapos sinampahan pala later on itong si Ramil Madriaga. Hmm. Kung Opo. merong nag-betray sa kanya yung tamang pag-iisip. Yun ang nag-betray sa kanya kasi katang isip yung sinasabi niyang malapit siya kay VP Sara, tapos hindi siya tinulungan laban kay Harry Roque, di umano, wala pong katotohanan lahat yun. At Opo. wala din naman po siyang ebidensya. So, in general, attorney, itong mga nabanggit ni Ramil Madriaga doon sa kanyang affidavit ay alam nyo na, aware kayo na ito yung baga ibabato laban sa Vice President. Hindi po, maraming bago doon na alegasyon si Ramil Madriaga, pero kampante kasi kami na kahit anong sabihin niya, hindi totoo. Kaya hindi rin kami nagugulat na may mga bagong alegasyon na ganyan, pero sabi ko nga noon pa, gusto namin siyang magsalita pa eh, kasi lalo namin siyang mababasag. At true enough, 'di ba, hindi pa natapos yung araw kahapon. Kunyari, lumabas na hindi pala totoo yung sinasabi niyang nagbigay siya ng painting kay VP Sara. Yun daw yung naka-display sa likod nung upuan ni VP Sara doon sa Zoom meeting, 'di ba? Mm-mm, mm-mm. Yung artist mismo na taga Davao ang siya lumantad at sinabing siya ang gumawa ng painting at siya ang nagbigay mismo kay VP Sara. So, yung mga ganun po, may bago man, siguradong kasinungalingan. So hindi po kami concerned, hindi po kami worried tungkol sa mga yan. Opo. Nabanggit po ninyo yung bago. Pwede ho ba ninyong i-specify po yung attorney? Yung bago pong nabanggit po ninyong aligasyon ni Ramil Madriaga? O yung nabanggit na natanong ko na kanina? Oh, bago yun, yung mga alegasyon niya laban kay PRRD about yung term sharing agreement with PBBM, and then yung mga ouster plots, assassination plots, yung mga ginamit daw siyang dummy ni PRRD bilang dummy na tagahawak ng pera, saka kesyo naghatid daw siya ng pera kay Ombudsman Martires. Yun, puro bago po lahat yun. Pero again, wala po siyang katibayan. Ang katibayan niya, ano lang, mga picture na nagpapakita na sumuporta siya sa kampanya, which is totoo naman. Pero hindi po nun napapatunayan na meron siyang na totoo yung mga sinabi niya, yung mga mabibigat na alegasyon na linatay niya kahapon. Opo, ang balita matindi po yung ano niya, pag iyak doon sa Kamara, attorney, nung nabanggit nga niya yung about doon sa pagsuporta niya sa Vice Presidente. Ano naman po yung reaksyon niyo doon? Sa akin, ang tingin ko dyan, either na nahihibang na siya, 'di ba? Or baka guilty. Guilty dahil nagsisinungaling siya. Yun lang ang dalawang explanation para doon. Opo. Attorney, alam ko medyo nagmamadali po kayo. Ito ho bang mga affidavit na binanggit ni Madriaga doon sa Kamara ay magagamit po ninyo sa panibago na namang kaso kung may plano o may balak po kayong magsampa ulit ng kaso laban po sa kanya?
Perjury po yung ginawa niya kahapon. Yung pag-testify niya sa House Justice Committee was under oath. So lahat po ng kasinungalingang sinabi niya, perjuries po yun. Pati na rin yung affidavit na in-execute niya a few days before the hearing. Perjurious po din yun. Whether mag-file po kami ng panibagong perjury, di ko pa po nakakausap si VP Sara tungkol dyan, pero pwede pong mangyari yan. Alright. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Sabi ko nga, bago pa man siya mag-testify na papatunayan lang ni Madriaga na wala siyang kredibilidad. At yun na nga po yung nangyari kahapon. Na-vindicate po tayo. Wala po siyang napakitang ebidensya doon sa mga alegasyon niya. Tapos iniwasan niya din pong sagutin yung mga ebidensyang linatag natin sa perjury complaint. So panatag po tayo na mapapanagot natin tong si Ramil Madriaga. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po,